So yan guys, tapos na ako maligo. Ayan. So pupunta namin guys ngayon si Makoy. Si Makoy yan guys. So yun masira nga guys na ano niya na Vietnam kite niya guys is i-repair ulit natin. Yan. So pangalawang repair na natin sa kanya to guys. Yung una is yung buntot niya nasira at pangalawa ngayon ay yung kanyang patindig naman. At dito nga pala guys ay pupunta na kami kay Makoy. So si Makoy nga pala guys ay kasing idara lang to ng mga batang to. Yung mga nakakasama ko palagi sa pagpapalipad ng saranggola. So hindi naman kalayuan guys ang bahay nila Makoy dito sa amin. Mga 4 hours to 5 hours lang naman yung biyahe mga guys. Yung lang siguro mga 10 to 15 minutes lang ang biyahe simula dito sa amin hanggang papunta sa kanila. So, ito nga guys, si Makoy ay kadalasang kasama nila PC sa pagpapalipad ng saranggola. So, gustong-gusto rin guys tayo makita ni Makoy pati yung mga kabataan na nakasama natin dito. Especially si Jade at saka si Rafi Boy yan. Kanya nga sinasabi sa amin na isama ko si Rafi o kaya si Jade. So pero ngayon guys, isa lang naman pwede natin isama. Kaya si Rafi muna yung sinama natin para makita ni Makoy. Tapos nga ang ilang minuto ng pagdadrive namin ay sa wakas guys ay dumating na kami sa bahay nila Makoy. Yan, so medyo naligaw-ligaw kami guys kasi pasikot-sikot yung bahay nila dito. Guys, tinawagan ko na siya at sinagot naman niya yung aming tawag. Kaya nakita na agad namin yung kanyang bahay. Yan guys, so dito na tayo guys. So ito yung bahay. Yan. So nung guys, pasikot-sikot yung bahay nila. So dito na lang yung sa may Bukana. So ayan si Makoy. So tignan natin. Ayan na. Gagi ano yan? Yung Maganda yan. Tarikite. Ayan, so ito si Makoy. Hey. So ito yung saranggola niya guys. Ito yung guys. Ito, so basag na to. Alam ko basag na. Ayan guys. Yan. Ito yung papalitan natin ito pati. Yan guys. So nangitim ka na. Nangitim ka na nakakapalipad. Yan, so si Rafi Boy. Tawakan mo Rafi. Bubuhan natin. Mga guys, ay inayos ko na mabuti yung kanyang saranggola para hindi magbagsakan yung mga karbong pag bumiyahe na kami. Yan, so para mas madali na rin bitbitin guys. Nakakatuwa talaga guys kapag may mga ganitong kabataan na mahilig pa rin sa saranggola ng mga ganitong panahon. Bibihira na kasi guys ang mga ganitong bata na sobrang hilig sa saranggola. Marami na rin kasi sa mga kabataan ng mga ganitong generation guys ay nahihilig na rin sa gadget. Sobrang nakakatuwa talaga guys kapag may mga ganitong kabataan pa rin. Kaya relate na relate yung ating mga lolo, lola at mga batang 90s talaga. Mabait din talaga ng batang to guys kasi yung pagdating namin ay binigyan niya ng kahit si Rafi at saka si Jade. Yun, so wala si Jade dito kaya pinabigay na lang niya kay Rafi. Sila nakatira guys, yan. Ito lang yung si Makoy. Huling tingin natin dyan guys, medyo maputi pa yan. And ngayon is niga na, niga. Ito rin yan. So yan guys, uwi na kami guys. Yan, uwi na kami tapos gagawin na muna namin to para i-deliver ulit natin kay Makoy para makapagpalipad na ulit siya. Yan guys, so bibiyahin na muna kami guys. Binigyan ni Makoy si Rafi Boy ng ayan. Ito yung mga saranggolang guys yung hinihila-hila tapos pang putulan ng mga tali. So ito yun guys. Ayan. Ang pagbalik ko dito guys si Jay naman yung kasama ko. Ayan, so hey. So mahihayin dati yan guys yan si Makoy. Bye-bye. Bago pa nga magtuluan ng aming mga luha sa pagpapaalam kay Makoy ay umuwi na nga kami guys para mabuo agad yung saranggola niya at makapagpalipad na ulit siya. Kasi ko nga guys na medyo nahihiya pa siya ng konti sa amin kasi pangalawang beses pa lang namin siya nakikita. Siguro sa pangatlong pagkakataon at iba pang pagkakataon ay magiging okay na okay siguro siya sa amin. Pag-uwi ko nga ng bahay mga kaborbot ay chinek ko yung frame para malaman ko kung ano yung madalas masira sa paggamit ng saranggola niya. Kami talaga yung sira mga kaborbot parang kinagat ng aso. Kita-kita nyo naman. Tapos kung nga siya sa atin guys, ang sira ng kanyang saranggola ay binuo ko na yung kanyang frame. So dyan mga kaborbot ay tatanggalin natin yung mga stainless tube niya sa kanyang patindig. At ito yung ikakabit natin sa panibago niyang patindig. Saka ito sa mahirap mga kaborbot ang pagre-repair kasi mas madaling bumuo ng bago kaysa mag-repair kasi nga magtatanggal pa tayo ng mga tube. May mga tendency kasi mga kaborbot na masira yung tatanggalin natin at lalo nga tayo mapapagastos kasi papalitan natin ng bago kapag nagkataon. Ito mga kaborbot ay natanggalan natin yung mga stainless tube at yung dapat natin tanggalin doon sa kanyang patindig. Kaya ang gagawin na natin guys ay bubuo na tayo ng balibagong patindig sa kanya. Tako na rin mga kaborbot yung kanyang carbon sa buntot. Yan, so mas makapal na ito mga kaborbot at alam kong mas matibay na to. So dito nga mga kaborbot ay sinimulan ko ng gumawa ng palibagong patindig na ilalagay natin doon sa Vietnam kite ni Makoy. Dahil papalitan na rin natin mga kaborbot ang kanyang patindig ay tatry ko na rin baguhin yung mga dapat baguhin sa kanya mga carbon. Ito nga pala mga kaborbot ay materials lang mismo yung binayaran ni Makoy. At free labor na rin kasi gustong gusto ko talaga magawa yung kanyang kite. Doon naman sa presyo ng mga carbon mga kaborbot o yung kanyang patindig ay mura ko na lang binenta sa kanya.
Hindi ko rin talaga mga kaborbot ang gumawa ng saranggola, kaya okay lang sa akin na magbuo ng saranggola kahit libre. Pero nakakatuwa kasi mga kaborbot yung nakikita ko nagko-comment yung mga ginawa ko ng Vietnam kite. At nakakatuwa rin mga kaborbot yung nakikita ko masaya sila sa pagpapalipad ng saranggola nila. So yan guys, hindi ko alam kung naririnig nyo ako na maayos kasi sobrang lakas ng ulan ngayon. Yan guys, so yan, so natapos na natin yung i-repair yung kay Makoy, yung kanyang patindig yan guys. So iano natin to. Bali, dadalhin na natin to kay Makoy, yan, dadalhin natin to sa kanya. Siguro bukas kapag naging maganda yung panahon. So kita na lang guys bukas. Kinabukasan nga nun mga kaborbot ay naging masama pa rin yung panahon kaya hindi namin na-deliver yung saranggola. After naman nun mga kaborbot ay naging busy naman ako sa pagbuo ng saranggola. So medyo rush nga itong paggawa ko ng saranggola mga kaborbot kaya hindi na natin deliver yung saranggola kay Makoy. Kaya ang ginawa ko mga kaborbot ay pinalalamove ko na lang yung saranggola ni Makoy at ako na rin yung nagbayad dun sa may lalamove rider para pagdating ng saranggola dun ay wala nang babayaran si Makoy. At hanggang dito na lang mga kaborbot, maraming salamat sa pag-like, share at comment sa aming mga video at content. Hanggang sa muli, peace!